Hello, magandang umaga, magandang araw sa aking mga kaakla dyan. Ito, susubukan natin magkaroon ng isang vlog. Ito po ay isang political vlog. Subok lang po, no? Ngayon, bibigyan din po natin ng isang programa, no? Pansin, opinyon, solusyon, ang isang programa ng ating bansang Pilipinas. Ito po ay yung Republic Act 11310 o tinatawag natin, mas kilala natin sa tawag na 4Ps. Ano nga po ba ang 4Ps? Ang 4Ps po ay ang Pantawid Pamilya Pilipino Program, kung saan ang ahensya ng ating gobyerno ay inatasan na magbigay ng rules kung sino ang mga kwalipikadong mamamayan ng Pilipino o bawat pamilya ng Pilipinas, kung sino ang kwalipikado. Ito po ang departamento ng ating Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sila po yung ahensya ng gobyerno na magbe-verify, no, ng mga kwalipikadong pamilyang Pilipino na nabibilang sa tinatawag nating 4Ps. So, sabi sa batas, ang 4Ps daw po ay naglalayon na paangatin ang kalidad ng pamumuhay ng ating mamamayang Pilipino o bawat pamilyang Pilipino. Sabi dito sa Declaration of Policy, the state shall promote a just and dynamic social order, thereby uplifting its citizens in marginalized sector from poverty through policies that provide adequate social services to promote full employment, rising standards of living, and improved quality of life. Sa palagay ko po, no, mga kakla, ito ay isang malaking X kung saan ang programa ng ating gobyerno ito ay naglalayong magbigay ng malawakang katamaran para sa mga nakasapi o naging kwalipikado para sa programang ito. Katamaran kasi hinahayaan lang natin na maubos ang pondo ng gobyerno dito sa ating mga iilang mamamayang nakasama na o na qualified na verified na ng DSWD na sila ay isang mahirap sa ating gobyerno. So, kung inyong mamarapati tatanungin ako bilang isang mamamayang Pilipino at nanggaling din naman po ako o ang pamilya ko sa isang kahig isang tuka, kung saan wala pong trabaho ang aking ama, wala din pong trabaho, hindi po employed ang aking ina, na muhay po kami na isang labandera lang po ang aking ina, na doon po kami talagang sa aming magkakapatid, ako lamang po ang mapalad na nakapagtapos ng pag-aaral dahil pinangarap ko po na naramdam ko na hindi ako mananatili dito sa tanikala ng kahirapan. Kasi ayaw kong umasa sa gobyerno. Kasi nga ako po naniniwala ako sa pansarili kong paniniwala, no, na kaya tayo binigyan ng Panginoon ng isip para makapag-desisyon tayo kung ano talaga ang gagawin natin sa buhay. So, ang decision ko po is umalis ako dito sa tanikala ng kahirapan. Ayaw ko pong umasa sa gobyerno kasi napakahirap ng ating gobyerno. Wala naman po tayong konkretong pinagkukuhanan ng ating yaman, no? Aside from the fact na maraming mga magnanakaw sa ating gobyerno. Kung saan itong purpose po to ay isa, sa palagay ko, ang isang programa na pinagkukuhanan ng kakurakutan ng ating mga iilang opisyal, iilang mga manggagawa dito sa departamentong ito. Sorry po, pero ito po yung aking pansariling opinyon. Bali, sabi din po dito na sino daw po yung mga kasama sa 4Ps.
Sabi dito sa nabasa ko, as general criteria, beneficiaries are household that are classified as poor and near poor based on the standardized targeting system and the poverty threshold issued by the Philippine Statistic Authority or yung PSA natin na dating NSO. As the time of selection, have members who are aged, ito yung mga kasama daw sa pamilya na from 0 to 18 years old ng miyembro ng pamilya, sila yung kasama doon sa purpose. Let's say, ako, may anak akong siyam, tapos ang kita ko lamang sa isang buwan ay mababa, hanggang 8,000 lang po yung income ko. So, qualified po ako doon, no? Automatic magiging qualified ako. Pero, may mga requirements pa po tayo. Ngayon, yung mga sa palagay ko at sa tingin ko, ngayon, may mga iilan akong kaibigang member sila ng purpose. Pero yung karamihan doon, yung mga mangingisda, mga nakatabi sa countryside, doon sila ng mga nakatira, tabing dagat, mga magsasaka sila. Inaasa na lamang nila doon, pero hindi po doon napupunta. Yung napupuna ko yung benepisyo na natatanggap nila sa pamahalaang Pilipinas na cash, let's say 4,000 pesos a month or 5,000 a month, kasi nag-i-increase yan every year. Base doon sa evaluation na ginagawa at saka sa report na ginagawa ng DSWD sa ating ahensya, sa mas mataas na ahensya ng Pilipinas. So, nagiging ano lang po to natatanggap ng pera, hindi naman po doon napupunta Sa totoo lang, magpakatotoo tayo mga akla. Huwag tayong magbulag-bulagan sa laro ng ating gobyerno at ng mga ilang opisyalis. Ito lamang ay ginagawa nilang programa para sa mahirap. Hikayatin nila para maging panatiko nila, taga-boto nila during election, magiging supporters nila to Iyon yung nagiging benepisyo ng politiko. Maglalabas sila dito, tatargetin nila yung mahihirap. Lagi nilang mahirap ang tinatarget. Ang tsaka-tsaka na ng buhay natin, pinapatsaka pa ng ilang mga elitista nating mga hindi ko talaga maintindihan ang takbo ng gobyerno natin. Bakit sinusuporta ng mga tamad? Bakit hindi na natin sila bigyan ng programang pangkabuhayan? Linangin ang karunungan nila, ang skills nila, ang talent nila na makapag-generate sila ng sarilang income. Hindi yung ganito na buwan-buwan bibigyan natin. Laging nakasama sa budget natin. Ang daming pagawain, ang daming mga importanteng proyekto na dapat i-priority ng ating gobyerno. Pero bakit? Bakit dito sila nakatutok sa mahihirap nito? Lagi nilang mahihirap. Tapos, magkakaroon ng mga survey, ganun pa rin ang estado ng mahirap. Kasi nga, hindi nagagamit ng maayos yung mga mahirap na miyembro ng purpose na ito. Saan ba nila dinadala madala? Sa pansugal, sa pang-inom. Ang lalakas pa magsipag-post, ang hihirap na nga ng buhay, ang hirap na nga ng buhay ng Pilipinas, ang lakas pa nila mag-post sa social media na nagre-relax lang kami. Paano naman kami? O paano naman yung mga katulad natin na naghahanap buhay na maayos, nagsisikhay, gumagapang sa hirap para lang maitawid natin at hindi tayo umasa at dumepende sa gobyerno natin? Kawawa na yung gobyerno natin Hindi natin tinutulungan sa ganitong mga klaseng programa. Kaya kung ako ang bibigyan ng pagkakataon, tatanggalin ko to. At take note mga kaakla isinabatas pa, ginawa pang Republic Act 11310. Sabing ganun nila para daw institutionalize pa. Diyos ko, hindi na ba tayo mahiya-hiya, mga kaakla? Kung ako sa inyo, mag-comment na lang kayo. Nakakaawa. Mag-comment kayo kung ano pa dapat natin talakayin sa mga susunod nating pupwede natin. Hindi naman tayo namumuna. Sobrang nabubuluhan na tayo, nabibilaukan na tayo sa mga kaliwat kanang mga programa ng gobyerno na hindi naman nakakakitaan ng tunay na pag-unlad. Kailangan natin yung tunay na pag-unlad. Tayong mga leaders dyan sa gobyerno, gising-gising naman po tayo dyan. Ayaw ko ng ganitong joke.
Nakakasawa na. Kaliwat kanan, paggising, minsan napapanaginipan ko na nga yung mga balita tungkol sa mahihirap, tungkol sa mga kaguluhan ng gobyerno natin. Nakakasawa din. No? Masyado nating pinapalawak yung mga malilit na usapin. Sana po ang gobyerno, no, hinihikayat ko din po ang mga kasalukuyang mga leaders natin sa ating bansa na sana magbigay kayo ng programa na ikauunlad, yung dadalhin lahat, no? Yung dadalhin tayong lahat sa pag-unlad, hindi yung ganitong klaseng programa binabaon lang natin ang mga bawat pamilya, binabaon lang natin ang bawat pamilya ng Pilipinas na maging mahirap at umasa. Huwag po natin silang turuan umasa. Turuan po natin silang linangin ang kanilang kagalingan upang magkaroon sila. Itong kagalingan na to na magda-divert ng income sa kanila. Diyos ko. Ayan na, nagagalit ang akla. Sige po, down comment, mag-comment na lang po kayo, mag-usap tayo doon sa mga comment nyo ha. Sige po, bye-bye. Magandang araw sa inyong lahat. Kaya wag kayo sa no. Wag kayong umokay dito sa 4-piece na to ha. Hindi magandang tignan, hindi magandang reflection ng ating gobyerno. Diyos ko po. Dapat tunay na programa, hindi yung programa ng katamaran, nagkakanda bulol-bulol na ako mga kaakla. Sige na po, bye-bye. Magandang araw.